Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word, God's Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isa mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word, God's Spirit and Life Ministry kay Pastor Alfred Caslam sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word, God's Spirit and Life Ministry, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Good morning, good morning. So isa mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol kay Pastor Chupilo Yumo. So good morning po sa atin. Sa ating founder ng The Word, Spirit and Life Ministry kay Pastor Alfred Caslam sa buong pamilya at mga members, viewers, subscriber. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word, Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel. So isa mapagpalang umaga po sa ating pastor sa Cebu kay Pastor S.A. Pinote, sa buong pamilya at ang mga members, viewers, subscriber. Good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word, Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa The Word, Spirit and Life Ministry San Isidro Homes, Kapuyaw. So good morning po sa ating lahat. So welcome po. So good morning po sa ating mga pastor sa Claveria, Mati kay Pastor Bernice Nagunya at sa Claveria Ani kay Pastor Dio. Pasalamat sa kanyang assistant kay Pastora Perla Catarata. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word, God, Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Good morning po sa ating lahat. So welcome po. Tayo po'y manalangin sa Ama upang ihanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning Father God in heaven. Good morning Lord Jesus. Good morning Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, patience, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You're the best teacher. We acknowledge and acknowledge this in my mouth. Please speak your words to every one of us. Salamat, Holy Spirit, sa mensahe na kailangan ng mga anak na ang sino mang makatunin na may buhay at kapangyarihan. Thank you, Father God, sa paggamit mo ng aking mga bibig upang ang lahat ay may buhay at kapangyarihan sa bawat isa. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning po sa ating lahat. So ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan sa oras na ito? Sapagkat mahalaga ang mensahe ng banal na kasulatan. Ito yung mensahe na sinasabi sa banal na kasulatan. Paano ka pinoprotektahan ng salita ng Diyos mula sa makasalanan or kasalanan at paninilang. Sapagkat araw-araw nahaharap tayo sa sandimakmak na mga mensahe, tukso at pag-abala. Hinahangad ng kaaway na iligaw tayo. Ang ating laman ay nagnanais sa salungat ng Diyos. Ngunit may isang bagay na maaring kumilos bilang bantay sa ating puso at isipan. Ang salita ng Diyos, kapag alam natin at mahal natin ang salita ng Diyos, ito ay nagiging panlilinlang na sandata laban sa kasalanan. So kaya nga ito'y sinasabi, ang pinoprotektahan ka nito mula sa kasalanan at panlilinlang ay isang mahalaga at makapangyarihang prinsipyo mula sa Biblia. So, mula sa salita ng Diyos, ang Biblia ay hindi lamang gabay sa pamumuhay, kundi isang kalasag na pumipigil sa atin na humubog sa kasalanan at malinlang ng kaaway. So, kaya nga sinasabi sa Psalm 119 verse 11, I have hidden your words in my heart that I might not sin against you. So sabi niya, itinatago ko ang iyong mga salita sa aking puso
upang hindi ako magkasala laban sa iyo. So ito yung sinasabi na ang kalagahan ng pagsasanib ng salita ng Diyos hindi lamang sa pagbabasa o pakikinig dito, ngunit ginagawa itong bahagi ng kung sino tayo kapag ang salita ng Diyos ay malalim na nakatanim sa ating mga puso. Ginagabayan tayo nito ang ating mga desisyon, inuhubog ang ating paggawi at pinalalakas tayo upang labanan ang puso. So kaya nga ito ay isang malakas na paalala na ang espiritual na paglago ay nagmumula sa higit pa sa kaalaman. Ito ay tungkol sa pagpayag ng banal na kasulatan na baguhin tayo mula sa loob palabas. So kaya nga kapag alam natin ang salita ng Diyos, hinahayaan natin itong manahan ng sagana sa atin. Mas handa tayong mamuhay sa pagsunod at parangalan siya sa bawat larangan ng ating buhay. Kaya nga sinasabi niya sa John 8 verse 31 to 32, if you hold my teaching, you are really my disciple. Then you will know the truth and the truth will set you free. So ibig sabihin, kailangan natin, alam natin ito. Maging pamilyar tayo kung ano talaga ang sinasabi ng Diyos at dapat mahalin natin, hayaan itong maging ating pang-araw-araw na pagkain, ating kagalakan at ating payo. So kaya nga sinasabi niya sa Ephesians 6 verse 17, kunin ang helmet ng kaligtasan, ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, salita ng Diyos ang ating sandata. Bilang sandata ng Diyos, so kung saan hinihikayat tayo ni Apostol Pablo bilang mga mananampalataya na isuot ang baluti ng Diyos upang tumayong matatag laban sa mga espiritual na labanan. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na pinoprotektahan tayo ng kaligtasan, ang ating isip, ang ating mga iniisip, pagkakakilanlan at katiyakan sa Panginoong Kristo. Ito ay nagpapaalala sa atin kung sino tayo sa Panginoong Kristo at iniingatan tayo mula sa mga kasinungalingan at pagdududa na sinusubukang itanim ng kaaway. So kaya nga sinasabi dito sa banal na kasulatan, ito yung tabak ng Espiritu, ang tanging nakakasakit na sandata ng Diyos, na ito ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, buhay at kayang humadlang sa panininlang o pangtutukso or spiritual na pag-atake. Ang Panginoon Kristo mismo ang gumagamit ng salita nang tuksohin siya sa ilang, at dapat din tayo gamitin din natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ito isang paalala na hindi tayo walang kalaban-laban. Nilagyan tayo ng Diyos na tumayong matatag at lumaban sa katotohanan, panalangin at kanya mga pangako. Kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So, ibig sabihin, maging alerto tayo at maging matalino. Ang pag-iisip, ang ating mga kaaway na dyablo ay gumagala na parang leon. Umuungal na naghahanap ng masisila niya. So, kaya nga ito'y nagpapaalala sa atin na makapangyarihang paalala na dapat tayo manatiling mapagbantay sa ating spiritual na buhay. So kaya nga, inihimok tayo ni Pedro bilang mga mananampalataya na manatiling mapagbantay at matino ang pag-iisip dahil ang ating kaaway, ang dyablo, ay patuloy na naghahanap ng mga pagkakataon upang umatake at mandinlang. So kaya nga, ito'y sinasabi na umuungal na leon na nagmumungkahi na ang dyablo ay hindi pasibo or aktibong hinahanap niya ang mga maliligaw niya. Upang maiwasan, dapat tayong maging alerto.
umasa sa lakas ng Diyos, manatiling nakasalig lamang sa kanyang salita, at mapanatili ang isang malinaw, nakatuong pag-iisip. So kaya nga't ito yung sinasabi na isang tawag na spiritual na kahandaan upang labanan ang tukso, manatili sa pakikipagkaisa sa Diyos at maging matatag sa pananampalataya. So kaya nga ito yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya, na dapat panghawakan natin ang ating pananampalataya. So kaya nga't mahalaga ang salita ng Diyos na sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga't sinasabi pa sa banal na kasulatan na sa 1 Peter chapter 5 verse 9, sabi niya, kaya ito yung labanan mo siya na nakatayong matatag sa pananampalataya, sapagkat alam mo na ang pamilya ng mga mananampalataya sa buong mundo ay dumaranas ng parehong uri ng pagdurusa. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ito'y sumunod sa panawagan na maging alerto laban sa mga dyablo, laban sa dyablo at tumayong matatag sa pananampalataya. Pananampalataya, bagamat ang kaaway ay maaaring subukang salakayin at panghinaan tayo ng loob. Tayo'y tinawag upang lumaban or labanan siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, panalangin at pananampalataya. So kaya nga't ito'y nagpapaalala sa atin, pinapaalalahanan tayo ni Apostle Pedro na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikipagbaka. Ang mga mananampalataya sa buong mundo ay nakakaranas ng parehong mga uri ng pagdurusa at hamon. Tinutulungan tayo nitong tandaan na ang pagdurusa ay bahagi ng paglalakbay ng Kristiyano. So kaya nga, at bahagi tayo ng isang pandaigdigang pamilya ng mga mananampalataya na naninindigan din sa pananampalataya. So kaya nga ito yung kapwa pampatibay loob at panawagan sa pagkakaisa. Sama-sama, maaari nating labanan ang kaaway at makahanap ng lakas sa ibinabahaging pananampalataya ng pandaigdigang katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga ito yung paano ka pinoprotektahan ng salita ng Diyos mula sa kasalanan at paninilang. Una, ito yung it reveals the truth about sin. So ito yung sinasabi na inihayag nito ang katotohanan tungkol sa kasalanan. Ang Biblia ay pinakamataas sa pamantayan para kung ano ang tama at mali. Kung wala ito, maliligaw tayo ng sarili nating pangunawa o ng mga pamantayan ng mundo. So kaya nga't sinasabi sa banal na kasulatan sa Hebrews 4, Verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at spirito, mga kasukasuan at utak, humahatol sa mga pag-iisip at mga saloobin ng puso. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, tulad na lamang sa halimbawa ni David. Si David ay isang halimbawa na alam niya ang salita ng Diyos. So alam ni David ang salita ng Diyos, kaya nga ito yung sinasabi na nahatulan nito nang magkasala siya kasama ni Bathsheba, hinatulan siya ng salita ng Diyos at umakay sa kanya ng pagsisisi. So ano pa ang dapat nating tandaan? Pangalawa, it discerns lies from truth. So ibig sabihin, ito ay tinutukoy nito ang kasinungalingan mula sa katotohanan. Tinutulungan tayo ng salita ng Diyos makilala ang mga kasinungalingan ng kaaway. Kung paano ginagamit ng ating Panginoon Jesucristo ang kasulatan upang talunin ang mga kasinungalingan ni Satanas, handa tayong makilala ang paninilang kapag alam natin ang salita ng Diyos. Kaya nga ito'y tulad na lamang sinasabi sa banal na kasulatan sa John 17 verse 17, sanctify them by the truth, your words is truth. So ito yung pabanalin tayo
sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita ng katotohanan. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na magandang panalangin ng Panginoong Kristo para sa kanyang mga mananampalataya, para sa atin, para sa kanyang mga disipulo, bago pumunta sa krus. Ang ibig sabihin ng pagpapabanal ay hiwalay, linisin at gawing banal. Inihiling ng Panginoong Kristo sa Ama na ihiwalay ang kanyang mga tagasunod sa mundo sa pamamagitan ng katotohanan at nilinaw niya na ang salita ng Diyos ay ang katotohanan yon. So kaya nga ito'y sinasabi na nagpapaalala sa atin, kapag mas nananatili tayo nakaugat sa banal na kasulatan, mas hinuhubog tayo nito, pinoprotektahan tayo mula sa mapanlinlang at nagbabago sa mga taong disenyo tayo ng Diyos. Kaya nga ito'y isang halimbawa tulad na lamang sa halimbawa ni Eva at ni Adan. So ito yung sinasabi, mababasa natin yan sa Genesis chapter 3. Basahin nyo na lamang po ng buong chapter. Nang pilitin ni Satanas ang salita ng Diyos sa hardin, hindi naalala ni Eva ng tama ang sinabi ng Diyos. Kung alam niya ng malinaw ang salita ng Diyos, maaari niyang labanan ang mapaninlang. So hindi niya naalala, kaya nga mahalaga na dapat alam natin ang salita ng Diyos upang hindi tayo malinlang ng ating mga kaaway. Kaya ang tao ay naliligaw ng landas sapagkat hindi niya alam ang salita ng Diyos. So kaya nga tulad nila Eva at Adan, sila ay nalinlang ni Satanas sapagkat hindi nila naalala ang salita ng Diyos. So dapat lagi nating maaalala ang salita ng Diyos upang hindi tayo malinlang ng ating mga kaaway. Sapagkat ito yung salita ng Diyos na dapat nagpapaalala sa atin upang tayo labanan natin ang mapanlinlang na gawa ni Satanas. So ano pa ang dapat nating, how God's word protect you from sin and deception? Ito yung it teaches us to resist temptation. So, ibig sabihin, itinuturo nito sa atin na labanan ang tukso. Resist temptation, ibig sabihin na malalabanan natin ang tukso, ang pagkaalam. Sa salita ng Diyos ay nagpapahintulot sa atin na makilala ang tukso at labanan ito. Kapag tayo ay tinutukso, maaari tayong tumugon tulad ng ginagawa ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng nasusulat na sa Biblia. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan sa Mateo chapter 4 verse 4. Sumagot ang Panginoon Kristo, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So every temptation, dapat salita ng Diyos ang ating sandata. Tulad ng Panginoon Kristo na pinilit siya ni Satanas na maniwala sa mga salita ni Satanas, ngunit sa bawat salita na lumalabas kay Satanas, salita ng Diyos din ang binabato kay Satanas. Kaya nga ito'y nangyari sa panahon ng tukso sa ating Panginoon Kristo sa ilang, pagkatapos ng 40 araw na pag-aayuno ng ating Panginoon Kristo. Tinukso siya ng dyablo na subukan siyang gawing tinapay ang mga bato upang mabusog ang kanyang pagkagutom. Tumugon ng Panginoon Kristo sa kapangyarihan mula sa Biblia na nagpapakita ng espiritual na pagkain na higit na mahalaga kaysa physical na kabuhayan. So kaya nga mahalaga na tayo nagninilay-nilay ng salita ng Panginoon. Dahil ito yung espiritual na pagkain ay mas mahalaga. Dahil kapag ang espiritual natin ay malusog, to follow yung ating katawan, magiging malusog din. Kaya nga mahalaga na tayo ay nagbabasa ng Biblia. So iyan ang mahalaga na tayo ay laging nagbabasa ng Biblia. So kaya nga ito yung salita ng Diyos, ang tunay na pinagmumulan. Itinuturo sa atin ng Panginoon Kristo na ang salita ng Diyos ang ating tunay na pinagmumulan ng buhay. Ito ay nagpapanatili sa ating espiritual tulad ng tinapay na pagpapanatili sa atin sa physical na paraan. Bagamat mahalaga ang physical na mga pangangailangan, ang ating spiritual na pangangailangan ay higit na mahalaga
At ang salita ng Diyos ang pagpapakain na nagbibigay kasiyahan sa ating mga espiritual. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na ito isang paalala na ang Biblia hindi lamang isang mga kwento o tagubilin, ito'y pinagmumula ng buhay. Kailangan natin ito upang lumago, mapalakas at manatiling matatag sa ating pananampalataya. So kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, ito yung halimbawa ni Joseph sa Genesis 39 verse 7 to 12 nang tuksohin siya ng asawa ni Potiphar. Alam niya ang mga utos ng Diyos at nilabanan niya ang tukso. Kaya nga sinasabi, at pagkaraan ng ilang sandali ay napansin ng asawa ng kanyang Panginoon na si Joseph at sinabi, samahan mo akong matulog, sabi ng asawa ni Potiphar. Sa verse 8, sabi niya, ngunit tumanggi siya sa akin ang namamahala ang sabi sa kanya. Ang aking Panginoon ay walang pakialam sa anumang bagay sa bahay. Lahat ng pag-aari niya ay pinagkatiwala niya sa aking pangangalaga. So ito yung pagtanggi sa tukso ni Joseph na nangangailangan ng matatag na pagpapasya. At pagtanggi ni Joseph ay hindi lamang isang beses na pangyayari, siya ay palaging matatag sa kanyang desisyon na parangalan ang Diyos at ang kanyang Panginoon. Sa verse 9, sabi niya, walang mas dakila sa bahay na ito kaysa akin, walang ipinagkait sa akin ang Panginoon maliban sa iyo dahil asawa ka niya. Paano ako makakagawa ng gayong masamang bagay at magkasala laban sa Diyos? So kaya nga ito'y sa verse 10, at kahit na kinakausap niya si Joseph araw-araw, tumatanggi siya na sumama sa kanya or makasama man lang. So kaya nga ito yung pananagutan at karunungan na kinikilala ng Joseph na ang kanyang mga aksyon ay hindi lamang isang pagkananulo sa kanyang amo, kundi isang kasalanan din laban sa Diyos. So ito yung nagpapanatili sa kanya na nakasalig sa kanyang integridad. So kaya nga sa verse 11, isang araw ay pumasok siya sa bahay upang gawin ang kanyang mga tungkulin at walang sinuman sa mga lingkod ng sambayan ang nasa loob. Sa verse 12, sabi dito, hinawakan niya siya sa kanyang balabal at sinabi, samahan mo akong matulog, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal sa kanyang kamay at tumakbong palabas ng bahay. So kaya nga ito yung sinasabi na tumakbo mula sa tukso. Ibig sabihin kapag tukso, takbuhan natin. Ibig sabihin kapag alam natin na may asawa na tumakbo ka na, maliban na lamang kung binata. So kaya nga kapag ito binata or dalaga, so kaya nga kapag single, kapag may asawa, so dapat tumakbo tayo mula sa tukso. Naghahanap ng direktang tukso, hindi sinusubukan ni Joseph na mga tuwiran o makipag-ayos, tumakas siya. So tumakas dapat yung mga tao, lalo na kapag may pamilya na, may asawa na. So dapat minsan ang pinakamatalinong bagay na dapat gawin sa harap ng tukso ay ang lumayo. So lumayo ka sa tukso, lalo na kapag may asawa. So tulad ni Potiphar, asawa niya yung nanunukso kay Joseph. So tumanggi si Joseph. Tumakas siya. So kaya nga ano ang dapat nating gawin sa ating pang-araw-araw na buhay? Ingatan ang iyong puso laban sa araw-araw na tukso. Ang maliliit na kompromiso or compromise ay maaaring humantong sa mas malaking pagkahulog. Kaya araw-araw ay magpasya ng parangalan ang Diyos sa lahat ng bagay. So kaya nga't kapag tinukso, huwag umasa sa iyong sariling lakas. Ngunit umasa lamang tayo sa karunungan ng Diyos, ang iyong kaugnayan sa Kanya upang manatiling matatag. At minsan, ang pinakamahusay na paraan upang mahawakan ang tukso ay tumakbo mula dito. So kailangan tumakbo tayo sa mga tukso, wag na tayong lumapit.
So, kailangan takbuhan ng tukso, wag lapitan. So, kaya nga ito'y sinasabi, how God's Word protect you from sin and deception. Number 4, it strengthens our resolve to do right. So, ibig sabihin, pinapalakas nito ang ating desisyon na gawin ang tama. Kapag nagbubulay-bulay tayo sa salita ng Diyos, napapalakas tayo na gawin ang tama kahit nasa harap ng panggigipit or tukso. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, sabi sa Psalm, it is written in Psalm 1 verse 2, ngunit ang kanyang kaluguran ay nasa kautusan ng Panginoon at nagbubulay-bulay sa kanyang kautusan araw at gabi. So kailangan natin na binibigyan din ito ang kalagaan ng paghanap ng kagalakan at katuparan sa salita ng Diyos at kung paano ang patuloy na pagninilay-nilay dito araw at gabi ay nagpapalusog at gumagabay sa buhay ng isang mananampalataya. So kaya nga sa verse 3, Psalm 1 verse 3, sabi niya rito, ang taong yun ay tulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng mga batis ng tubig na nagbubunga sa kapanahunan at ang dahon ay hindi nalalanta. Ano man ang kanilang ginagawa ay nagsisiginhawa. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi na bilang mga mananampalataya na nalulugod at nabubulay sa batas ng Diyos, sa isang punong itinanim sa tubig na sumasagisag sa lakas, pagpapakain at patuloy na paglaki. Ito ay nagpapahiwatig na ang gayong tao ay magiging mabunga at masagana sa kanilang gawin na nagpapakita ng espiritual na sigla at tagumpay. So kaya nga, tulad na lamang sa banal na kasulatan, sa halimbawa, nina Shadrach, Meshach at Abednego, dahil sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa salita ng Diyos ay tumulong sa kanila na tumayong matatag sa harap ng maapoy na hurno. So kaya nga ito yung mga pagsubok sa kanila, dahil sa salita ng Diyos sila ay naging matatag. So ano pa ang dapat nating tandaan? How God's Word protect you from sin and deception. Number 5, it protects your heart and mind. So, ibig sabihin, pinoprotektahan nito ang ating puso't isipan. Ang salita ng Diyos ay nagbabantay sa ating mga puso't isipan mula sa mga pag-atake ng kaaway. Pinananatili tayong nakatuon sa katotohanan at hindi sa mga kasinungalingan. So, kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan sa Philippians 4 verse 7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So kaya nga ito'y sinasabi na nagsasalita tungkol sa kapayapaang nagmumula sa Diyos. Isang kapayapaang lampas sa pangunawa ng tao, nangako ito na ang kapayapaan ay magpoprotekta sa puso't isipan ng isang mananampalataya na nagbibigay ng kaaliwan, katiwasayan, at katatagan sa gitna ng mga hamon. Lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin, tulad sa halimbawa ni Apostle Paul. Si Apostle Pablo, ito yung binabanggit ang tungkol sa pagkuha ng bawat isip na bihag upang sundin ang Panginoong Kristo, umasa sa katotohanan ng Diyos upang bantayan ang ating puso't isipan. Kaya nga sinasabi niya sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, aming winawasak ang mga argumento at bawat pagkukunwari na lumalaban sa kaalaman ng Diyos at binibihag namin ang bawat pag-iisip upang gawin itong masunurin sa ating Panginoong Kristo. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung kahalagahan ng espiritual na disiplina sa ating mga iniisip at paniniwala.
Kaya nga, hinihikayat tayo bilang mga mananampalataya na tanggihan ang anumang mga idea or argumento na sumasalungat sa salita ng Diyos at dalhin ang bawat pag-iisip sa pagpapasakop sa ating Panginoon Kristo na panatilihin ang isang pag-iisip na naayon lamang sa kanyang kalooban. So kaya nga't ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin, how God's Word protect you from sin and deception. So kaya nga't ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na ito sinasabi sa banal na kasulatan kapag nalaman natin ang salita ng Diyos at itinatago ito sa ating puso. Ito ay nagiging isang kalasag laban sa kasalanan at isang lampara na gagabay sa iyo sa kadiliman ng panlinlinlang. Ang salita ng Diyos ay sandata laban sa mga kasinungalingan ng kaaway at iyong protektahan mula sa pagkahulog sa tukso. So yan ang salita ng Diyos na dapat nating pagnilalayan, how God's Word protect you from sin and deception. So kaya nga kung gusto natin na tayo'y maprotektahan sa mga panlinlang at kasalanan, ito lamang ang tanging paraan na tayo magpasakop sa pamamahala ng ating Panginoon Kristo. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas sa pamamagitan ng panalangin ito. Manalangin tayo. Sundan natin ang panalangin ito. Repeat after me. So ito yung mahalaga na dapat tayo nagpapasakop lamang sa Panginoon. Siya ang tagapamahala ng ating buhay. Siya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sundan natin ang panalangin ito. So, Heavenly Father, alam kong pinag-iwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyo walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po ang magharay sa trono ng aking buhay at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, maniwala po tayo na tayo ay poprotektahan ng Panginoon. Kaya tayo manalangin. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa pagpapaalala mo sa iyong makapangyarihang salita na tinutulungan mo kaming itago sa aming mga puso upang hindi kami magkasala laban sa iyo. At salamat Ama na kami ay kinakasangkapan mo sa iyong mga katotohanan upang kami protektahan mula sa mga kasinungalingan at tukso ng mundong ito at kasalanan ng mundong ito. Salamat Ama sa bawat salita na ipinapaalala mo sa amin na punong-puno ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo na nagtuturo sa amin ng tamang direksyon upang kami mamuhay sa iyong pamamaraan. Salamat Ama sa divine protection na iniingatan mo kami na hindi kami magkasala at hindi kami mahulog sa kasalanan or sa tukso or sa panlinlang ni Satanas. Salamat Ama na punong-puno kami ng biyaya, na wala ng sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ibinuhos sa amin. Pagpapalang spiritual, physical na pagpapala, emotional na pagpapala, financial na pagpapala, hanggang sa iyong pagbabalik na mananatili sa bawat tahanan ng aming mga kapatid, especially sa lahat ng connected sa The Word of God's Spirit and Life Ministry. Salamat Ama sa safe and sound. Thank you Father God. Magtrabaho, magnegosyo. Salamat Ama sa divine protection na ginagabayan mo ang bawat hakbang ng bawat isa sa aming Panginoon. Thank you Father God. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit sa complete healing mula ulo hanggang pais normal. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa lahat ng bilyong viewers. Doña Melissa Ligaspi. Thank you, Father God. Salamat, Ama. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. God bless at ingat po tayong lahat. Bye.